Department of Agriculture bumuo na ng team na tututok sa pag-ipon ng 10 araw na buffer stock. Ito'y sa layuning matiyak ang supply sa bansa sa oras ng kagipitan. Si Clazel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clazel. 10 araw na buffer stock sa iba't ibang produkto, gaya ng bigas, mais, asukal, sibuyas, baboy at abono, ang planong iimbak ng Department of Agriculture upang pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. May section to ng Price Act na kung saan inaalaw ang department to import, to buy sa local or sa foreign para magkaroon ng opportunity na kung mahal ang presyo sa merkado, kung kulang ang supply, ay magkaroon ng intervention sa department para hindi masyado magmahal yung mga agricultural commodities. Bumuo na ng team ang DA upang pag-aralan ito at gumawa ng implementing rules and regulations. Sabi ng Department of Trade and Industry, kung may nakahandang supply ang gobyerno na maaring ilabas anumang oras, mahahadlangan ang labi sa pag-imbak ng mga hoarder at mapipigilan ang nagmamanipula at nagpapataas ng presyo. Pabor dito ang Philippine Chamber of Agriculture and Food. Pero dahil malaking pondo ang gagamitin, kailangan masigurong walang mangyayaring anomalya. We have learned the lessons of Kadiwa during the onions, lahat sila nahabla nahabla sila. No? So, yung proseso lang, and government procedure should be parang irrationalized. Wala raw sapat na cold storage ang mga magsasaka, kaya takot ng sinag, frozen product mula sa ibang bansa ang bibiling buffer stock. Lalong nabaon yung local producers. Yung buffer stocking is bibili ka sa panahon na mababa yung farm gate para matulungan mo yung farmers. And then, i-release mo siya pag mataas ang retail. Pinulong ni House Speaker Martin Romualdez at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang iba't ibang grupo ng magsasaka at samahan ng supermarket owner. Iyan ay upang alamin kung bakit mataas ang presyo ng pagkain. We found out pala, hindi naman sila nagtataas pala ng presyo. Ang nagiging problem pagdating sa middleman hanggang sa retailer, doon tumataas. Mag-meet ang Congress Committee on Agriculture to look into this immediately. Himutok ng grupo ng magsasaka, gumawa ng pangmatagalang solusyon at ipatupad ang mga batas na tutulong sa mga magsasaka at magpapababa ng presyo ng mga produkto. Hindi dapat palaging umasa sa importasyon na tumatalo sa lokal na produkto. Napakalaki na ng volume of importation, sobra-sobra na doon sa tinatawag na minimum access volume. Sa makatwid ho, we really need your help. We will look at all of the laws in totality. I'll direct our chairman of agriculture, chairman, and our legies to do a comprehensive review and in consultation with the stakeholders. Pangako ni Speaker Romualdez. I told him na, sir, don't forget about the NEDA na binabanggit at saka yung tungkol sa importations. And he nodded. Na sabi ko na we have to address this problem kasi konting kibot, import, konting kibot, import. Yun ang nirereklamo nila. And he said, okay, I will talk to the President about it. Inaasahang pag-uusapan din ito sa LEDAC. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.